Samantala, panukalang budget ng Presidential Communications Office at mga sakop ng ahensyang o sakop ng mga ahensya nito para sa susunod na taon, tinalakay sa Senado. Ang kabuang detalye ay ihatid ni Jade Miguel. Binusisi ang panukalang pondo ng Presidential Communications Operations Office o PCOO at ang mga kaakibat na ahensya nito sa isang budget hearing kanina sa Senado. Para sa 2016, 1.1 billion pesos ang panukalang pondo ng PCOO. Ito ay mahigit 2% pagbaba kumpara sa budget ng PCOO nitong 2015. Ngunit ayon sa panayam kay PCOO Secretary Sonny Coloma, wala naman daw malaking pagbabago sa budget dahil sa normal na galaw ng mga personnel ng ahensya. Halos pareho lang din anya ang level ng alokasyon para sa 2015 at sa susunod na taon. Halos pareho lang naman yung level ng alokasyon para sa iba't ibang mga elemento ng budget ng aming tanggapan. At wala na malaking pagbabago at ito naman ay dahil sa mga normal na galaw ng mga personnel sa iba't ibang ahensya. Paliwanag pa ng ahensya, ang kabawasan sa kabuuang budget para sa personnel services ay dahil sa appointment at promosyon ng third-level officials at pag-fill up ng permanent at co-terminus na posisyon. Kasama na rito ang pagbibigay ng Productivity Enhancement Incentive o PEI at step increment due to meritorious performance para sa mga empleyado. Gayon din ang pagbibigay ng retirement at terminal leave benefits para sa mga magre-retiro sa 2016. Samantala, magda-draft muna ang Subcommittee on Finance na humawak sa panukalang budget ng ahensya bago ito aprubahan ng Committee on Finance na pinamumunuan ni Senador Loren Legarda. Pagkatapos nito, iaakyat na ang naturang panukalang budget sa plenaryo para sa deliberasyon. Nagbigay tayo ng mga provision para doon sa performance enhancement incentive. Iba pang mga benepisyo na maaaring may pagkaloob sa mga kawani sa iba't ibang ahensya ng tanggapan natin. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.